Walang kukurap mga kaibigan! Miss, ito ba nakasulat sa barahang hawak mo? Tama! Yun nga! Paano nangyari yun? Ang galing! Isa lang yan sa mga bahaong ko rito mga kaibigan. Huwag muna kayong aalis. Kailangan kulit ng volunteer sa susunod kong trick. Magtaas ng kamay ang may gusto! Dali! Sa isang kilalang parke, tuwing hapon ay nagkalat ang mga entertainer. Marami pa namang iba na nagtatanghal. Ngunit kita na mas marami ang bilang ng taong nanonood kay Shane. Bago lang ito sa pagpwesto sa lugar ngunit nakakahatak agad ng panauhin. Bukod kasi sa ekspertong galaw niya sa pagpapamalas ng mga pakulo, ay may angkin din siyang karisma na nakakaakit sa mata ng manonood. Kaya hindi nakakagulat na karamihan sa kanyang tagapagtangkilik ay kababaihan. Kapag kailangan na magpipresenta sa harap, halos lahat ay nagtataas ng kamay. Ako po ang sunod! O sige, ikaw na lalaki nakapula. Pumunta ka rito sa harap. Bago ang lahat, ano ang pangalan mo? Rio po! Rio! OMG, idol na idol ko po kayo! Okay, kumalma ka muna, Totoy. Humarap ka muna sandali sa kanila. Ngayon, titigan niyong mabuti ang kanyang suot. Mag-isip kayo ng isang kulay. Pumili kayo ng gusto nyo at kapag nakapili na kayo, panatilihin nyo lang yon sa inyong isip. Nakapili na ba kayo ng gusto nyong kulay? Ngayon, pumikit kayo ng ilang segundo. Bibilang ako ng 3 at sa hudyat na pagkapitik ko ng daliri, imulat nyo ang inyong mga mata. Pagkadilat ng mga manonood ay sumunod ang singhapan. Bilib na bilib ang mga ito at samut-saring bulalas ang narinig sa paligid. Sa ganitong pagganap, hindi mo may isip na posibleng magkakapareho ang naisip ng mga manonood. Kaya naman iba-iba ang nakikita nilang kulay ng suot ng lalaki sa harap. Malapit ng pagsimulan nyo ng alitan nang magsalita ulit si Shane. Oo, kumalma kayo mga kaibigan. Walang mali sa mga nakikita ng inyong paningin. Sadya lamang nakatangi-tangi sa inyong mata ang inyong napiling kulay. Tama ba ako? Nagustuhan nyo ba mga magigiting kong panauhin? Sobrang galing mo talaga, idol! Kanina pula ang suot ko, pero nakikita ko ngayon asul. Deserve mo ng malaking tip! Hindi ba guys? Nagpalakpakan ng lahat ng naroon at si Shane ay yumukulang bilang pagbibigay pugay sa katatapos niyang palabas. Naglapag naman si Rio ng 3,000 at nanlaki ang mata ni Shane sa laki ng halagang natanggap. Deserve mo yan, idol! Konting regalo lang to kapalit ng pag-alis mo ng stress ko ngayong araw. Sana dumami pa ang tulad mong tunay at mahusay ang talento. Nako, salamat idol! Pagkakita ng ibang tagapanood, hindi nagpatalo ang mga yon. Sunod-sunod ang buhos ng pera ngayon sa lagayan at pagkaalis ng huling panauhin, halos umapaw na ang laman. Matagumpay ng ngiti naman ang namutawi sa labi ni Shane habang nagliligpit ng kagamitan. Umuwi siyang puno ang bulsa ng gabing yon. Pagkarating niya sa bahay, Nandyan ka na pala, tito. Magaling ba yung acting ko kanina? Ilang beses ko rin pinractice yun, ha? Oo naman, talagang sinunod mo ang turo ko sa'yo ha. Nakaka-proud naman tong pamangking ko. Dahil dyan, makakabili ka na ng bagong sapatos. Marami ako nakuha tip. Yun! Nasan po pala si kuya? Saktong pagkatanong noon ni Ria ay siyang pagpasok ni Rio sa pinto. Malaki ang ngisi nito at malagkit ang tingin sa hawak na bag ng tiyuhin. Ang kambal na si Rio at Ria ang dalawang nagpresentang sumali kanina sa pagtatanghal ni Shane. Nakakabilib ang palabas na nagpamangha sa marami, ngunit lingid sa kaalaman nila na planado lang ang lahat. Simulat sa pool ay maingat lamang yung inorganisa ng 3. O diba tito? Sabi ko na sa'yo kahit mataas ang presyo, malaki ang balik na kita nung binili kong damit. Daming napaniwala Sa susunod, yung box naman na nahati yung katawan siguradong mas marami na tayong pera pagkatapos. Oo na. Pero hindi na tayo pwedeng pumwesto ulit dun Sa ngayon, laylo muna tayo. Hahanap tayo na ibang lugar para hindi tayo mamukaan. Ayos ba saan mo nga ba nabili yan Yung nakuwento ko po sa inyo nakaraan, yung lalaki na nakilala ko online, gusto ka rin makilala nun, tito. May offer daw siya at mas malaki ang makukuha nating pera.
Nagduda naman si Shane sa lalaking tinutukoy ng pamangkin. Sa mundong ginagalawan kasi nila, hindi madaling magtiwala. Kung kayang maging mandurugas ni Shane para lang sa pera, mas malala pa ang iba. Ayaw niyang pumasok sa isang bagay na mahihirapan siyang makaahon. Lalo na at nasa puder niya ang dalawang pamangkin. May nasabi ka ba sa kanyang impormasyon tungkol sa akin, Rio? O ikaw, alam niya ba ang totoong pagkakakilanlan mo? Mahirap na sa panahon ngayon, ha? Si Tito naman parang mababa ang kumpiyansa sa pinakamagaling niyang pamangkin. Siyempre naman, tinago ko yung totoo kong pangalan nung kausap ko siya. Hindi ko naman kayo ipapahamak. Magaling, mabuti na't nag-iingat tayo. Tandaan yung pareho na hindi lang para sa luho itong ginagawa natin. May pinaglalaanan tayo, kaya kung kaya natin sa pasulput-sulput na racket lang, pero malaki ang kita, kailangan natin pagtiyagaan para hindi tayo malagay sa panganib. Maliwanag ba? Nakaintindi naman agad ang dalawa sa payo ng tiyuhin. Sa ginagawa ni Shane, ni minsan ay hindi niya hinangad na sumikat o kahit makilala man lang. Hindi niya rin intensyon ang bastang manloko ng tao. Sadyang nalagay lang sila sa alanganing sitwasyon na wala siyang pagpipilian. Patay na mga magulang ni Shane. Ang nag-iisang kapatid niya na siyang nanay ng kambal ay kasalukuyang nakaratay sa ospital. Malubha ang karamdaman nito at nakadepende na lang sa makina kaya hanggang ngayon ay nabubuhay pa. Simula nang makomatose ito, siya na ang tumayong magulang ng dalawang bata. Wala ring maitutulong ang tatay ng dalawa dahil nakulong na ito bago pa man sila ipanganak. Ate, ilang buwan na rin mula nung itinakbo ka namin dito. Miss ka na namin ng kambal. Sinisiga pa rin namin na huwag sumuko sa iyo kaya sana lumaban ka pa. Hihintayin ka namin. Miss ka na namin, Mama. Gumising ka na, please. Tana, Riri. Naririnig ka ni Mama kahit tulog siya. Kailangan magpakatatag tayong pareho, okay? Masakit ang puso ni Shane habang pinapanood ang dalawang nagdadalamhati sa sitwasyon ng kanilang ina. Pumasok naman ang doktor ng kanyang ate. Pribado siya nitong kinausap para hindi marinig ng dalawa. Wala pa man itong sinasabi, kumabog na agad ng malakas ang dibdib niya. Kumusta, Dok? Masasabi niyo na po ba kung kailan magigising ang ate ko? Sir, ikinalulungkot ko. Pero wala pa rin kaming maibibigay na siguradong sagot sa lagay ng pasyente. Pero ayon sa mga result ng mga test at sa pagsusuri namin, may kaunting tsansa na umayos ang kalagayan niya kapag sumailalim siya sa surgery. Yun nga lang, sir, kakailanganin ng malaking halaga para sa gagawing operasyon. Gawin niyo po ang lahat, Dok. Basta magising lang ang kapatid ko. Gagawan ko ng paraan para makakuha ng malaking pera. Salamat po. Agaran man ang pagpayag ni Shane sa alok ng doktor. Alam niya sa loob-loob niyang mahihirapan siyang ipunin ng halaga ang kakailanganin. Kahit nga ang gasto sa pagkaratay rito sa pribadong ospital, mabigat na sa kanya. Ganun pa man, gaya ng sinabi niya, gagawa siya ng paraan para mapabuti ang kapatid. Kahit na ang ibig sabihin nun, ang pagkapit niya sa delikadong tao. Ikaw ba si Gustavo? Nabanggit sa akin ng tao dun sa labas na dito ko raw makikita ang hinahanap ko. Ako nga, iyo. Sa wakas, nagkita rin tayo. Matagal-tagal na kitang minamanmanan at bilib ako sa potensyal mo. Bagay na bagay ka sa gusto kong gawing business. Buti na lang at mabilis kang nakumbinsi ng pamangkin mo. Ito pala ang unang bagay na gusto kong pag-usapan. Pwede ba na simula sa araw na to, lahat ng transaksyon sa akin na personal na dadaan? Ayokong isali ang mga bata sa kung ano man papasukin ko. Sa isang tagong pub, doon natagpuan ni Shane ang lalaking tinutukoy ng pamangkin. Gusto pa sanang sumama ni Rio, ngunit pinaiwan niya ito. Ramdam niya kasing mapanganib ang sitwasyon. Matanda na ang itsura ni Gustavo, kulubot ang muka at balbasarado. Hindi halatang mayaman sa unang tingin dahil sa simpleng suot. Ngunit kapag napagawi ang tingin mo sa gintong baston, doon mo matatantong hindi ito basta-basta.
Ikaw na ang bahala sa gusto mong gawin. Ang mahalaga, magawa mo ng maayos ang trabaho, iho. Ano nga palang ipapagawa mo? Pwede ko na bang simulan ngayon? Ganyan ang gusto ko. Tama nga ako nang napili at mas ganado ka pa sa mga batikan kong tauhan. Dahil dyan, ito ang pauna kong bayad. Titingnan ko muna kung gaano ka kagaling bago kita isabak sa mas malaking trabaho. Nanlaki ang mga mata ni Shane sa halagang binigay ni Gustavo. Kita naman sa ngisi ng matanda na inaasahan niya na ang ganong reaksyon ng lalaki. May kinuha itong malaking kahon sa kanyang gilid. Pagkabukas, bumungad kay Shane ang maliliit na bote. Isang hawlang naglalaman ng itim na kalapati at isang garapon na may takip na pulang tela. Pansin niya na ang bawat bote ay may iba't ibang kulay. Nagtatakang napatingin naman siya sa matanda. Lahat ng ito ay magagamit mo sa kung anumang nais ipagawa ng kliyente. Sa garapon na yan, pagkatapos nilang sabihin ang problema, hayaan mo silang bumunot ng isang papel. Ang bawat kulay ay katumbas ng kung anong bote ang iyong gagamitin. At kung meron man na makapili ng blankong papel, yun na ang panahon para gamitin mo tong si Pedring. Nanatiling tahimik si Shane pagkatapos ipresenta ni Gustavo ang mga kakaibang gamit. Tinitimbang niya sa isip kung ano bang mas magandang sabihin. Pwede ka magtanong, iho. Alam kong maraming katanungan sa isip mo. Paano ang paghanap ng kliyente? Hindi naman lahat ng nanonood sa akin basta na lang lalapit ng hindi alam ang ganitong parte ng trabaho ko. At buhay ba tong kalapati mo? Bakit hindi gumagalaw? Alaga ako tong si Pedring. Pansamantala muna siyang maninirahan sa inyo hanggat hindi pa siya napipili. Hindi ka dapat mag-alala sa kanya. Hayaan mo lang na bukas ang hawla at siya nang bahalang maghanap ng makakain niya. Pagdating naman sa kliyente, maghintay ka lang at sila na mismo ang lalapit sa iyo. Ako na ang bahala sa parting yon. Pagkatapos ng pag-uusap ng dalawa, umuwi na rin agad si Shane bit-bit ang mga gamit na yon. Wala mang masamang nasabi o nagawa ang matanda, ngunit hindi niya mapigilang matakot. Tito, isama mo na kasi ko dyan. Promise, hindi ako papalpak. Ako rin po, Tito. Kaya ko yan. Close na nga kami agad ni Pedring, oh. Huy! Ibalik mo yan sa lalagyan niya, Ria! Nabigla ang ekspresyon ng kambal nang magtaas ng boses si Shane. Puno kasi ng pangamba ang isip niya at nang makitang hawak ni Ria ang kalapati, natakot siya. Kasabwat man niya ang dalawa sa mga nakaraan niyang panloloko, iba na ngayon ang sitwasyon. Humingi naman agad siya ng paumanhin sa inakto. Kinabukasan, maagang pumunta sa tinurong lugar si Shane. Ayon sa utos ni Gustavo, kailangan niya raw maghintay sa loob ng abandonadong shop sa sinabing mall. Nanginginig man ang kalamnan, tinibayan niya pa rin ang loob. Inulit niya sa sarili na para to sa pamilya niya. Habang naghihintay, hinanda niya ang mesang kanilang gagamitin. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating din agad ang kliyente niya. Nakumpirma niyang matandang ginang ang unang kliyente nang tanggalin nito ang balabal na suot. Palingali nga ito sa lugar na parang may pinagtataguan. Ikaw ba si Shane? Dito ako tinuro nung tumawag sa akin. Yes, madam. Ako nga po. Anong may tutulong ko sa inyo ngayon? Hindi pa man nakakapagsimula ang sesyon nila nang umiyak na ang ginang. Ikinwento nito ang kawalang hiyaang ginawa ng kanyang asawa. Desperada na raw ito na kahit kaduda-duda ang alok na nakita niya, papatusin niya na. Gusto niya raw itong gantihan. Kung anong utos sa kanya ni Gustavo ay yon ang kanyang sinunod at hindi na pinahaba pa ang usapan. Ngayon, madam, pumili ka po ng isa sa laman ng garapon na ito. Ang mapipili mong magiging sagot sa problema mo. Sigurado ka ba rito, iho? Hindi mo ba muna aalamin ang buong pangyayari? Sapat na ang impormasyon na binigay mo, madam. Ngayon, pumili na po kayo. Kulay berde? Anong ibig sabihin kapag ganito?
Binuksan naman ni Shane ang kahon at pinili ang boteng may berdeng takip. Binunot niya ang nakakabit na papel sa laso at binasa ang mga hakbang na gagawin sa ginang. Nagkakape ba ang asawa mo? Hindi siya nagkakape, pero malakas siyang uminom ng alak. Pwede ba yon? Pwede na. Sa mga araw na nagdududa kang nakikipagkita ang asawa mo sa ibang babae, magpatakay ng laman itong bote sa kanyang inumin. Sundin yung maayos ang direksyon. Walang labis, walang kulang. Nang makaalis ang unang kliyente, umuwi na rin si Shane. Simple lang ang ginawa niya ng araw na yon, ngunit mabigat ang kanyang bawat hakbang pauwi. Hindi niya alam ang susunod na mangyayari sa ginang o sa asawa nito. Kung may dulot ba ang laman ng bote o parte lang ito ng panloloko ni Gustavo. Pinigilan niya na lang ang mga agam-agam sa kanyang isip. Mas piniling intindihin na basta't bayad siya, hindi niya na po problemahin ang resulta. Sundin mo lang ito nakasulat sa papel, miss. Siguradong mareresolba rin ang problema mo. Isa na namang araw at panibagong kliyente na naman ang kaharap ni Shane. Ito rin ang panghuling nakatanggap ng isa sa mga boteng laman ng kahon. Ang problema naman ito, hindi niya raw mahangad ang pagtingin ng gusto niyang lalaki. Kaya pagkakita ng boteng binigay niya, parang alam na nito ang gagawin. Sa lahat ng gamit na binigay sa kanya ni Gustavo, pansin niyang may kung anong hiwaga ang bawat pagpili ng mga kliyente. Pansin niya kasing bawat kulay, parang may ibig sabihin. Minsan ay napapaisip siya sa maaaring epekto ng mga boteng yon dahil hindi niya alam kung ano ang laman at pwedeng resulta. Ngunit wala rin namang maidudulot na maganda kapag nag-usisa pa siya. Tito, pwede bang iba na lang ang dalin mo ngayon? Napalapit na kasi sa akin si Pedring eh. Ayoko naman na may gawin sa kanyang masama ang mga kliyente mo. Huwag ka na makulit, Ria. Simula pa lang alam mo nang hindi atin tun si Pedring. Kapag nakabawi tayo, kahit ilang kalapati pa ang gusto mo, ibibili ka ni Tito. Pero iba naman kasi si Pedring eh. Nagbago ka na talaga, Tito. Tanging si Pedring na lang ang naiwang daladala niya sa susunod na araw ngayong ubos na ang ibang gamit. Sumamama ng loob sa kanya ng pamangkin, hindi niya na yun inintindi. Lilipas din naman yun gaya ng dating pagtatampo ng dalaga. Toy, ikaw ba yung Shane na sinasabi ni Gustavo? Pahirapan pa kayong hanapin dito ah. Tagun-tago. Opo sir. Maupo muna kayo. Kapag handa na po kayo, sabihin niyo lang ang problema. Mabigat ang upo ng may kalakihang lalaki sa tapat na silya. Ang paraan ng pagtitig nito kay Shane ay pailalim. Parang sanay ang lalaking mangmaliit ng iba. Iba ito sa maraming dumaan na kliyente kay Shane. Ramdam niya ang masama nitong katauhan, kaya hindi niya naiwasang mapalunok. Kita naman yun ng lalaki at ngumisi ito. Bago ka lang yata, Toy eh. Mukhang hindi mo pa ako kilala. Hindi ko gawain makipagkwentuhan, naintindihan mo? Ibigay mo na sa akin ang kung anumang meron ka. Tapos ko nang bayaran si Gustavo, kaya akin na. Sige po, ito na lang po ang natira. Pahablot na kinuha ng lalaki ang hawla ni Pedring. Sa lakas ng puwersa ng lalaki, naputo lang nakakabit na papel sa hawla. Pagkapulot ni Shane, nabasa niya na para kay Rando. Yun ang nakasulat. Siguro ito ang lalaking tinutukoy ron. Nang magkatingin na naman sila ng lalaking si Rando, mahigpit na nitong buhat ang kalapati. Bago pa man siya makapagsalita ulit, tumalikod na si Rando at umalis na. Ubus na ang mga gamit ni Shane. Tapos na ang trabaho niya at kukuha na lang ng pera. Ngunit ang pagkabagabag ng isip niya ay nanatili. Kahanga-hanga ang galing mo sa unang sabak, iho. Ito ang bayad sa 1 linggong trabaho mo. Bumalik ka na lang sa akin pagkatapos ng 1 linggo. At meron pa akong ipapagawa sa iyo. Salamat. Gusto ko lang po magtanong. Nandito na rin naman tayo. Anong gagawin ng lalaking yun kay Pedring? Hindi naman siguro siya sasaktan, ano?
Mukhang napalapit ka pa yata sa kalapating yun Huwag ka mag-alala. Hindi naman yun mananatili sa puder ni Rando. Hindi niya yun sasaktan kasi malaki ang pakinabang. Siguro ngayon pinakawalan niya na yun sa lugar ng kalaban niya sa negosyo. Yun lang ang papel nun. Kapag nagtagumpay siya, babalik din yun sa akin. Kung hindi man, Sa bitin na huling sinabi ni Gustavo at pagkibit ng balikat ay ramdam ni Shane na wala itong pakialam sa kung sino o anong gamitin para sa negosyo. Ngunit ano ba ang pagkakaiba ni Shane sa ginagawa ng matanda? Instrumento lang din naman siya ng kung anong panloloko nito. Tito, paano na yan ngayon? Babalik ka pa ba sa pagtatrabaho kay Sir Gustavo pagkatapos ng 1 linggo? Hindi ko pa alam, Rio. Sa ngayon, uunahin muna natin ang pag-intindi ng operasyon ng mama mo. Panatag na si Shane dahil bayad na ang bill para sa pagpapa-opera ng kapatid at makakapagsimula na ang mga doktor. Bayad na rin sa utang mula sa mga araw na kailangan niya ng pantusto sa bayad sa ospital. Pwede na siyang bumalik na lang sa mga maliliit niyang palabas at malaya na siyang umayaw sa susunod na ipapagawa ni Gustavo. Ngunit may hinala siyang hindi nagtatapos yun sa ganun lang. Ramdam niyang may paparating na hindi maganda. Narinig niyo na ba yung chismis sa bayan? Yung malaking supermarket dun? Niransak daw tapos nung chinek sa CCTV, kalapati ang may gawa. Ito, nakita ko to sa post Tignan niyo Hindi ba parang si Pedring yan? Ha? Patingin nga niyan. Hala, si Pedring nga. Suot niya yung pulang laso na bigay ko. Habang pinapanood ni Shane ang kuha sa video, hindi siya makapaniwala sa nakikita. Paano nakaya ng ganong kaliit na hayop na guluhin ang buong lugar na yon ng ganong kabilis? Base sa lagay ng supermarket, halos lahat ng paninda ay hindi mapakinabangan. May amoy rin daw na hindi kaaya-aya ang nakadikit sa lugar. Mas lalo siyang nabahala. Mas lalo niyang inalam ang pangyayari. Ayon din sa balita, inimbestigahan man daw ng kapulisan, hindi nila matumbok ang pasimuno. Hindi naman nila pwedeng ipalaganap ang paghahanap sa kalapati bilang suspect. Paano kapag na-trace nila sa si Pedring, Tito? Anong gagawin natin? Huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala kung anong mangyari. Sa ngayon, kailangan muna natin bumalik sa trabaho. Ano man ang sabihin ni Shane para mapanatag ang mga pamangkin, hindi niya mapigilang matakot sa kanilang lagay. Hindi niya akalaing ganong kalala ang pinsala na kayang gawin ng bagay na siya mismo ang naging tulay. Lalo pa siyang nanlumo nang mapagtanto na ang pagkakakilanlan ni Rando. Ito ang may-ari ng supermarket na kalaban ng kabilang supermarket na sinira ni Pedring. Para ding siya ang gumawa kung tutuusin. At ngayon pa lang, inaatake na siya ng konsensya. Sa kabilang banda naman, sa munting pagtatanghal ng magtsuchuhin. Ang galing talaga ni Idol! Dapat lang nabigyan ng malaking tip yan! Salamat sa pagdalaw mga kaibigan. Paubos na ang tao sa parting yon ng karnabal kung saan nagtanghal si Shane. Nang makita ni Rio na wala na talagang ibang pwedeng makakilala sa kanya, ay siyang punta niya sa tsuhin. Palapit na sana siya nang mapansin niyang may isang matandang nakatayo lang sa gilid at titig na titig sa ginagawa ni Shane. Sa pag-aakalang wala lang yun, tumuloy na siya sa pagtulong. Patapos na sila sa paglilipat nang makita niyang nandun pa rin ang matanda kaya nagsabi na siya. Tito, nakikita mo ba yung matanda? Kanina pa yan dyan Baka kilala mo. Dati mo yatang kliyente, Tito. Ha? Ano ka ba? Huwag mo nang pansinin yan. Umuwi na tayo. Oh, sabay kayong aalis? Itong binata rin kanina yung bilib na bilib sa'yo, di ba, iho? Sobra ka bang napahanga kaya sasamahan mo siya sa pag-uwi? Pambihirang palabas naman yon kung ganon. Nagulat ang dalawa sa sinabi ng matanda. Nabitawan pa ni Rio ang hawak dahil sa biglang pagsulpot nito. Lola, baka sa labo po ng mata nyo, iba po nakikita nyo. Iba po tong kasama ko ngayon sa lalaki kanina.
Alam kong may kinalaman ka sa nagkalat na mga sumpa sa lugar na ito, iho. Hindi kita pagbabayarin ngayon, pero binabalaan kita. Ang bawat kasamaan ay may balik. Minsan dadating yan ng mas maaga pa sa inaasahan mo. Pagkatapos ng makahulugang sinabi ng matanda, umalis na ito kagad. Nahirapan naman sa kakatawag si Rio sa tiyuhin dahil natulala lang ito sa hangin. Hanggang sa makauwi sila, bit-bit niya ang babala ng lola. At tama ang sinabi nito. Ang inuwian nilang bahay ay parang binaligtad sa gulo. Tito, Rio, sinubukan ko siyang ulihin pero parang hindi niya ako kilala. Hindi ko na siya napigilan. Natatakot din akong pigilan siya kaya inayaan ko lang siya na gawin to. Sorry, Tito. Ano nangyari? Sino may gawa nito, Ria? Nasaktan ka ba? Ayos lang po ako. Basta na lang umalis si Pedring pagkatapos manggulo. Hindi ko na alam ang nangyayari. Karma na ba natin to? Pedring, yung kalapati ba ang tinutukoy mo? Nang tumango ang dalaga, hindi sila makapaniwalang sinira nito halos lahat ng gamit nila. Malaki ang pinsala lalo na sa mga kagamitan nila sa pagtatanghal. Wala ni isang mapakinabangan at ngayon pa lang, alam na ni Shane na nagpaparamdam na ang kabayaran sa kanyang ginawa. Ito na't nagsisimula ng maningil. Simula noong araw na yon, naging sunod-sunod ang nagaganap na kamalasan sa kanila. Nang muli silang magtanghal sa isang parke, puro palpak ang nangyayari. May mga pagkakataong nagkakamali ang hula ni Shane sa baraha kahit alam niyang daya at planado ang lahat. Pati ang damit ni Rio na dating gumagana naman sa manonood, ngayon ay pumalya na. Ang pinakamapabinsala ay nang minsang gamitin ni Shane ang isang rabbit sa trick at kinagat lang siya nito. Dahan-dahan ang nawawala ang mga nanonood sa kanila. Nangangamba siyang kapag nagtagal pa ito, wala na silang kikitain. Tito, lumapit ka na kaya ulit kay Sir Gustavo. Baka matulungan niya tayo makabawi. Big time yun, hindi ba? Kaya nga nangyayari lahat ng to dahil kung kani-kanino mo pinapakilala si Tito. Nagsimula lang to mula nung dumating ang Gustavo na yan sa buhay natin. Kasalanan mo to eh. Abay, nakinabang ka rin naman ah. Bakit akong sinisisi mo? Ano ba, huwag na nga kayo mag-away na dalawa. Ako mas nakakatanda rito. Kaya dapat ako mas nakakaalam na mabuti. Kasalanan ko kung bakit tayo nagkakaganito. Kaya ako nga ako sa responsibilidad. Sa ngayon, huwag muna kayo makikipag-usap sa kahit na kanino. Malinaw ba? Kinahapunan, dumiretso si Shane sa lugar kung saan niya palaging nakikita si Gustavo. Prente namang nakaupo ang matanda sa loob ng pub. Ngumiti lang to nang makita siya. Walang iniinda kahit na siya naman ang punot dulo ng lahat. Oh, napabisita ka, iho. Ready ka na ba ulit magtrabaho para sa akin? Hindi yun ang pinunta ko rito. Gusto kong malaman bakit simula nung nagtrabaho ako sa'yo. Nagkandaleche-leche na ang buhay ko. Hindi mo nasabi na ganun kalala ang epekto ng mga bagay na binigay mo. Masamang mambintang, iho. Kaya magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Lumapit ka sa akin para manghingi ng tulong. Binigyan naman kita. Labas na ako sa kung anumang kapalpakan meron ka. Kargo mo na yan! Ginawa na naman ulit ni Gustavo ang paraan ng pagkibit-balikat gaya nung napag-usapan nila ang kalagayan ni Pedring. Wala itong pakialam sa umpisa pa lang. Isa lang si Shane sa mga gumagalaw na galamay para sa negosyo ng matanda. Nang subukang ipaglaban pa ni Shane ang sarili sa harap nito, naubusan lang ito ng pasensya at pinadampot siya't ipinatapon sa labas. Nawawala ng pag-asa niyang tinahak ang daan pa uwi. At sa hindi inaasahang pagkakataon, namataan niya ang matandang nagbigay babala sa kanya sa dulo ng kanto nila. Mukhang pinagbagsakan ka ng langit at lupa, iho. Nahihirapan ka na ba?
Kulang pa yan sa ginawa mong pinsala sa iba. Hindi ko alam ang ibig mo sabihin, Lola. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Nagawa ko yun dahil kailangan ko ng pera. Hindi ko kasalanan ng pagiging ganun ni Pedring. Ang buong akala mo ba'y ang kalapati lang na yon ang problema? Hindi, iho. Isipin mong mabuti kung kailan nag-umpisa ang lahat. Bilangin mo ang bawat boteng walang pag-aalinlangan mong inabot. Siguro minsan napaisip ka sa maaaring epekto nila, pero hindi ka pa rin tumigil, hindi ba? Magnilay ka. Nawala na naman ulit sa paningin ni Shane ang matanda. Nang sumunod na araw, parang may utang siya nang sinugod siya sa pwesto niya ni Madam Amor. Ang una niyang kliyenteng niloko ng asawa nito at binigyan niya ng berdeng bote. Palpak ka! Ang sabi mo masosolusyonan ang problema ko dahil sa boteng yon. Pero hindi. Nagsuka at nagkasakit lang ang asawa ko simula nung nainom niya yon. At alam mo ba kung nasan siya ngayon? Nasa puder ng kabit niya kasi doon lang siya gumagaling. Ibalik mo ang pera ko, walang hiya ka! Kumalma muna tayo, Mrs. Ayusin ko po ito. Hindi man sabay sa isang araw na naglipa na ang mga naging kliyente ni Shane, sunod-sunod naman itong nagsisisulputan. Iba-iba man ang reklamo, ngunit isa lang ang pahiwatig, na pumalpak siya. Umabot sa punto na hindi na siya lumalabas ng bahay. Plano niyang palipasin lang ang nangyayari nang biglang nagreklamo sa pananakit ng katawan ng kambal. Sabay ang mga itong nagsuka at nanlata at halos hindi na makatayo sa higaan. Aligaga naman si Shane sa buong pangyayari. At dahil doon, hindi na rin siya nakakabisita pa sa ospital. Nauubusan na siya ng pera. At nang walang-wala na siya, sinubukan niyang muling lumapit kay Gustavo. Sa daan nga lang papunta ay hinarang siya ng lola. Babalik ka na naman ba ulit kay Gustavo? Sigurado ka ba sa desisyon mo? Paanong? Alam ko kung kanino mo kinuha lahat ng yon, iho. Misyon ko na puksain ang kasamaan ng lalaking yon. Kaya nga hindi na niya direktang ginagawa at nagpakalat lang siya ng galamay. Pero sa kasamaang palad, naging isa ka sa kanila. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Lola eh. Nadadamay na ho ang mga bata sa gulong pinasok ko. Pakiusap, kung parusa man to sa kasalanan ko, ako na lang po. Ako na lang po ang dadanas ng kabayaran. Nahabag ang matanda sa kawalan nito ng pag-asa. Humaba ang litanya ni Shane sa kanyang pagsisisi at nagsabi ito ng totoo. Nang malaman ni Lusing ang nangyayari sa lalaki, binigyan niya ito ng gamot para sa mga pamangkin. Ngunit may kapalit yun. Hawak sa kamay ni Shane ang bote ng gamot at isang sobre papauwi. Inuna niya ang pagpapainom ng Luna sa 2 bata. Inihanda niya ang sarili habang maingat ang hawak sa sobreng pinapaabot ni Lola Lusing. Yun na lang daw ang kailangan niyang gawin. Gaya ng dati, kailangan niya lang itong iabot sa matandang lalaki. Pagkapasok sa pub, nandoon na si Gustavo. Naalerto ang mga tauhan nito, ngunit pinaatras lang ng matanda. Nandito ka na naman. Hindi ka pa ba tapos sa panunumbat mo, iho? Sir, gusto ko lang humingi ng pasensya. Gulong-gulo kasi ang isip ko noong nakaraan kaya nabuhos ko sa inyo. Sorry po talaga. Mabuti naman at marunong kang magpakumbaba. Ano ngayon ang kailangan mo? Gusto ko sanang bumalik sa pagtatanghal para makabawi. Ito po ang bayad. Sana mapagbigyan niyo ako kahit konti. Kabado man sa maaaring laman ng sobre, nagpasalamat naman si Shane nang buksan ito ng matanda na walang aberya. Hindi na ito naghinala kaya naman inabutan siya ng isang maliit na kahon na pwede niyang magamit. Pagkaraan naman sa matanda bago ang direksyon niya pauwi, inabot ni Shane kay Lola Lusing ang kahon. Tapos na po ang pinapagawa niyo, Lola. Sigurado po ba kayo na may epekto yun?
Parang wala naman kasing nangyari kay Gustavo. Maghintay lang tayo, iho. Bawat bagay ay kailangan ng pasensya. Ngayon, umuwi ka na at alagaan ang mga taong mahalaga sa'yo. Huwag ka nang babalik sa panloloko at magbago ka na. Sa kabilang banda, nang mapag-isa si Gustavo ay binuksan niya ang bawat sobre ng perang kanyang nahutot. Nang hawakan nito ang galing kay Shay na sobre, napangisi siya. Sa isip-isip niya, mayabang pa ito nung una ngunit babalik din pala. Naputol ang pagngisi ng matanda ng pagbukas niya, sumambulat ang lumang orasyon na pamilyar sa kanya. Inatake siya ng puwersa ng pangontra at simula noon, hindi na siya nakita pa. Sabi ko sa iyo, Gustavo, hindi man kita malabanan ng harapan, pero sa puwersa ko, wala kang panama. Ngayon, anong pakiramdam na mabiktima ng sarili mong pakulo? Bumalik naman sa dating buhay ang pamilya ni Shane. Pagkatapos ng mga nangyari at paggaling ng kanyang mga pamangkin, kasabay ng pag-recover ng kanyang ate, naghanap ito ng mas mabuting pagkakakitaan. Tinulungan niya ang nawasak na supermarket na makabangon ulit. At mula doon, paunti-unti siyang bumawi sa mga nadamay ng kanyang masamang gawain. Ito ang dinanas ni Shane na hindi matutumbasan ng kahit anong pagtatanghal. Napalitan ang pagpapasaya sa kapwa na bukal sa loob at natural. Walang pandurugas at puro pagmamahal lang. Wakas! Shoutout po uli sa mga commenters ng last story natin. Sina Virginia Divina, Reka Jukoy from Singapore, Maridin Leonardo from California, USA, Rosalina Bugayong, Chef M at shoutout kina Ate Auring, Faye, Minda, Leslie, Dennis at Poging J ng Amira Boxes Handicrafts, Angelina Ignacio from California, Miss Maura, Yasden Love, Christina Peru, Gia Gigi, Mirasol Masuher, Lydia Lopez, Mary Grace Shooting, Jocelyn Morilla, Beverly Remeo, Riz Magante at sa alipin ng Reals Group from Riyadh, Saudi Arabia, Brian Landicho at sa kanyang nanay na si Milagios Landicho, Jasmine Vicente, Rachel Ignacio, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Miss Dada Carlos DC, Lynette Reparado, Kim Bara, Vivian Baterbonia, Chris Jel Mamado, Belen Malbas, Nancy Mercado, Weng Orasyon, Cor Filiera Vlog from South Korea, Arlene Turquisa, Estrella Cortez from Canada, Phoebe Ranyada, Teresa Balino, Gemma Aquino, Roxanne Diga at shoutout kay Consolacion Alvarez from Annalisa Diga, Jen Esto from Hong Kong, Lisa Takada from Nagoya, Japan, Kimpoy Feliciano, Roberto Crimen, Josephine Beroya from Rosario, Cavite, Ben Abanyo, Ronald Belsa Bahado at kay Mirna Alfaro. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal.